Okay. So, tuloy tayo. Try tayo mag-solve. This time, we'll solve problem from PISAD. This this problem is given. Lumabas to of April 2025. Okay, so let's try. Given tayo ng figure. So, number one, determine the value of P if W is 450 kilonewton, neglecting the weight of each pulley. Okay, so kung neglecting the weight of each pulley, concern tayo dito dun lang sa cable. Okay? So, ang hinahanap natin, itong pin na to. Right? So, considering yung part na yan, may ka-counter dito. Diba? Na pulley. Na tension force. Siyempre, pag nilipat mo sa kabilang pulley yan, kabila ng direction. Okay? The same approach here. Meron dito yan. And magkakaroon din dito. Mag-reverse kasi ng direction. So, in that case, pwede kong tawagin na ito palang part na to ng cable, may tatlong force na dyan galing sa cable. Tatlo. Okay? So, kung tatlo na yan, ipat tayo sa kabilang side. Dito, okay? Consider ko na yung malaking pulley. Okay? Ito na yung malaking pulley. So, kung yung 3 na to, lilipat ko ng direction, 3P, pataas na yung direction yan. 3P yan. Right? Iikot dito sa kabilang side na pag ganun. So, eto na yon. Yan. So, dito, syempre, meron din akong 3P para magbabalanse. Magaling naman dun sa taas. Itong taas kasi na to, pababa ang direction. So, kukontrahin ng pataas. Ito ring part na to, yung naka-attach na sa weight, pababa yan. So, pagdating dito sa malaking pulley, pataas na siya. So, 3P din yan. And ang dala nila is yung weight, which is 450 kilonewton. So, kailangan lang natin gawin sa Mason force. Vertical is 0. That will be 9P equals 450 kilonewton. P now is 450 divided by 9. 50 kilonewton. That's letter A. Okay, that's letter A. O, next. Next na tayo dyan. Number 2. Ano naman sabi sa number 2? If each pulley weighs 40 kilonewton, okay? So may weight na yung pulley. And nabago rin yung weight na nakahang sa kanya. Naging 770. Okay? Okay. 770 kilonewton na, no? Yung nang nakahang sa kanya. Okay, so ang nahanap natin dito is P. Kung meron ng uh, i-include na natin yung timbang ng dito.
Timbang nung pulley. Okay, timbang nung pulley. No? So, ano magiging equation natin? Natin, ha? Edsin muna natin to. Okay. Paano magiging figure natin? Analyze natin yan. Meron ng weight yung pulley, ha? 36 kilonewton. Okay? So, doon tayo sa dito. Yan yung P. No? Ito rin yung P natin kanina. Right? Dito, babago siya. P, P, P. Nireverse ko na yung ano, ha? Nireverse ko na yung tawag dito, yung direction. Okay? Then, meron tayo diyang 40 kilonewton. Yung weight nung unang pulley. Okay? And then, dagdag pa ng W1. Okay? Weight nung pangalawang pulley. Okay? Then, pagdating dito sa pulley na to, nasa taas. Okay? O, include na natin tong, i-isolate ko na lang yung malaking pulley. Yan. Malaking pulley. No? Sinong papasok dyan na, sinong ka-counter kay P? Yung weight, 1, wait, 1 ulit, di natin alam yan. And then, dito, W1, dito natin isama yung 36, 40 kilonewton, tsaka C, 70 kilonewton. Okay, with this, ganito ang gumawa ng equation natin. No? Dito sa part na to, yung makukuha kong equation dyan. Tatlo yung piko dyan na pataas. Parang yung umpisang figure natin, 3P. Sino yung kukontra sa kanya? 40 plus W1. Okay, so ang W1 natin dito is magiging 3P minus 40. Okay? This figure, yung malaking pulley, yung equation natin dyan, tatlong W1 plus 40 plus 770. Okay, but W1, no, but W1 is 3P minus 40. Substitute natin. No? So, mangyari yan, 3 times 3P minus 40. Error ata to. Dapat to equals. Equals to, ha? Hindi plus. Yan. Equal yan. 3P plus 40 equals 40 plus 770.
So, si P na lang nawawala. Let's try to check P. Kaya na ni calculator yan, no? Diretso na lang. 103.33. That's letter D. Okay, last. If pulley weighs 24, what is the ratio of W to P to maintain equilibrium if P is 65? If P is 65. So, pwede na nating gamitin tong ano na to. Itong equation na to. No? Pwede ko nang gamitin yan. Anong sabi dyan? Ratio of W to P to maintain equilibrium. Okay, si P daw, 65. W is 24. No? Kanina ginamit natin 40. Oh. Diba? So, dito lang natin ilalagay ito. For number 3, 3 times 65P, diba? Equals 24 plus W1. So, what's the value of W1? Let's try. That's 171 si W1. May 171 kilonewtons W1. Ano ngayon yung ratio? Okay, so ratio now is 3 W1 equals 24 plus W. 3 ni 171 equals 24 plus W. So times 3 yung 171 minus 489. Okay? So ang hinahanap natin now is simple na to. Ito kailangan. Ratio lang natin. No? I-ratio lang natin. Alright. So kanina, ang P natin is 65. Oh, sorry. W over P pala. For 89 is W, P is 65. That's 7.52. So it's letter A. Alright? So, yun yung approach na gamitin sa ganitong problem. Again, this is April 2025.